So ngayon, i-check natin no, yung ating mga kapasitor. So ito no mga kabads, meron tayong digital multitester dito. Ang problema kasi dito sa ating digital multitester ay wala tayong ah, panukat talaga ng capacitance, no? So, ang gagawin lang natin dito ay yung kanyang charging time, no? Kasi may ibang may ibang multitester na merong capacitance talaga na functions, no? Or function para gamitin na panukat sa ating kapasitor. Ngayon, dahil wala nga tayong capacitance, ay dito tayo sa kanyang charging time. So dito mapapansin nyo sa akin digital, no? So i-on lang natin yan. Yan, punta tayo sa 2M. No, kung napapansin nyo, 2M. Ayan, 2M. Katabi ng ohms. Yan. Ngayon, ito yung kanyang cord. Negative, positive. Common, volt, ohms, milliampere. Kung hindi ako nagkakamali. So ngayon, may basihan kasi ako dito mga kabads. May basihan kasi ako dito kung sira na yung kanyang kapasitor o goods pa, no? Yung counting niya kasi dito ay mabilis, no? Pag umabot siya ng bilang na 5, ibig sabihin ay goods pa yung kanyang kapasitor, no? Or good pa yung ating kapasitor. Pero pag hindi umabot ng 5 bilang or counts nga dito sa ating monitor, sa ating digital multitester, ay sira na yung ating kapasitor, no? Or mahina na rin, no? Yung kanyang kapasitor. So ngayon, ito meron tayong 4, no? So ito ay 1.5 UF plus negative 5%, no? So ito yung 1.5 UF ay 1.5 microfarad, no? Ito yung value niya. Itong negative minus plus negative minus plus minus 5%, ibig sabihin pwedeng sumobra ng 5% or pwede ring bumaba or kumulang ng 5%, no? Taas baba, kumbaga, no? So ngayon, i-check natin paano ba natin malalaman kung goods pa yung capacitor, no? Ito ay base lang sa aking kabuting-tingan, no, mga kabads, hindi naman tayo eksperto. So, ito, titingnan natin tong 4 na to kung saan yung goods pa or bad na, no? So, unahin natin tong bago. Ayan. So, ito nga, magbibilang tayo dito. Kasi yung iba ginagawa dito ay nagka-count pa ng 1,002, 1,003, ganun, 1,004. So, tayo ay uhulihin lang natin sa isang tingin, no? Bilangin na lang din natin sa ating isipan, no? Kasi mabilis yung counting niya. Dapat pumalo siya ng 5 counts, no? Pag pumalo ng 5 counts, ibig sabihin ay goods pa yung kapasitor. Pero pag hindi umabot ng 5 counts ay ibig sabihin ay pwedeng sira na yung kanyang kapasitor, no? So ngayon, simulan natin. Ito nga palang kapasitor natin mga kabads ay parang battery din to, no? Nag-iipon ng energy yan, no? So ngayon, i-short muna natin para mawala yung kanyang power, no? Ayan. So kahit babae ka ng mga kabads, kayang-kaya mo tong gawin. Huwag mo na lang sasabihin sa asawa mo, no? Para sekreto mo na lang. Para pag meron kang mabuting tingin at makita niya, magugulat siya ko na kaya mo pala yon at may alam ka sa ganito, no? So kahit wala kang tester, no? Kasi nga ang inaano natin dito yung capacitor ng electric fan. Pag nagkaroon ng problema ang iyong electric fan, mahina ang kanyang pag-ikot, kahit may pre-wheel, ay walang problema kundi itong ating capacitor. Yan lang naman ang papalitan, no? So ngayon, i-check muna natin to. Okay lang yan magkabaliktad, no? Kung magte-test tayo. Pag nagkabaliktad ng kabit ng ating negative positive ay magkakaroon niya ng negative dyan, no? Pag wala naman ay positive. So, hawakan natin yan. So ngayon, magbibilang na tayo, no? Ayan. Kailangan mabilis tayo sa kanyang pagbilang. Dapat umabot ng 5 counts, no? Para sa akin, goods ang kapasitor pag umabot ng 5 counts. Pag hindi, ay
mahina na, no? Or sira na. So, bilang tayo. Ilapat ko na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 5 counts. No? 5 counts. So, yung kanyang reading na 1.7, 1.5. So, tulad nga nasabi ko kanina, pwedeng tumaas or pwedeng sumobra ng 5%, pwedeng bumaba ng 5% or kumulang, no? So, baliktarin natin. So, nag 5 counts siya, no? 5 counts. So, ibig sabihin goods pa tong capacitor na to. So, baliktarin natin. So, may kita natin dyan negative, no? 1, naputol. Discharge natin ulit. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1.9. So, maabot ng 8 counts. So, ibig sabihin, okay na okay pa tong ating capacitor na to, no? So, ngayon dito tayo sa isa. Ayan. Discharge muna natin. Ayan. So, ganun ulit, no? Counts natin ulit. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 5 counts. No? 5 counts. Ito 1.2. 5 counts. So, pabalik na rin natin or pagpalitin. Ayan, 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1.7. So, ibig sabihin, goods pa to, mga kabads. Umabot siya ng 5 counts. So, dito tayo sa isa. Ayan. So, discharge natin ulit. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 8 counts. Okay, malakas. Balik rin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, maabot ng 9 counts or 10. So, ibig sabihin, okay pa to. No? So, dito tayo sa last. Ayan. Discharge natin. Ito ay 1.5. No? Ayan. So, magka-counts na tayo ulit, no? 1, 2, 3, 4. Okay, 3 counts lang. So, ibig sabihin, mababa. No? So, ulitin natin. Yan, maingay kasi kanina eh. Yan, ulitin natin. Na-discharge na natin siya. Bilang tayo ulit. 1, 2, 3. Okay, 3 counts. Pagpalitin natin. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 counts. No? So, ibig sabihin, mahina na to. Itong capacitor na to. Hindi na to pwedeng gamitin sa ating electric fan. So, ganun lang no mga kabads kung paano mag-check ng capacitor gamit ang ating digital multitester na walang capacitance function, no? Resistance lang yung ginamit natin, charging time, no? So, ang issue ng inyong electric fan ay mahina sa kanyang pag-ikot kahit may pre-wheel or ginhawa sa kanyang pag-ikot. Ang problema ay ang kanyang kapasitor, no? Mahina ang kanyang ikot kahit mag number 2, number 3, number 4. Kung meron man number 4, no, sa kanyang speed controller ay ganun pa rin mahina. So, walang ibang duda dyan kundi yung kapasitor natin sira na. Pwede rin naman na hindi na siya umikot, no? Pag hindi umikot, pakiramdaman nyo nga yung kanyang likod kung may ugong at kung merong pre-wheel, no? Pag merong pre-wheel, may ugong, ibig sabihin, kapasitor pa rin ang sira, no? So, paano nga pala magpalit ng kapasitor, no? Tatanggalin nyo lang to mga kabads. Sabi ko nga sa inyo, kahit babae ka, kayang-kaya mo yung gawin. Huwag mo lang sasabihin sa asawa mo, no? Ayan. So, ingat pa rin, no? Kailangan lagi yung saksakan ay nakabunot, no? Baka mamaya nakasaksak yung, So, yan. Pag magpapalit kayo nito, okay lang na magkabaligtad yan ng wire or magkapalit, no? Kasi, yung LEC niyan ay baligtad din yung kanyang ikot, no? Counterclockwise. So, dapat yung ikot natin ng electric fan ay clockwise, no? So, ganun din, pagpalitin nyo lang yung wire, no? Para maging clockwise na yung kanyang ikot at tipan nyo na yan, no? So, ganun lang yung, pagpalit ng kapasitor sa ating electric fan at pagsukat, no?
kung malaman natin kung goods pa or bad na yung capacitor. So ito lamang ay base lang sa aking kabutingtingan, no, mga kabads. So maraming salamat mga kabads, at sana meron kayo natutunan, no, kahit konti. At God bless sa inyo.